Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo para pag-usapan ang ilang mga kawili-wiling kaalaman mula sa buong mundo pati na rin sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Marami talagang tao ang nag-iisip na ang mga away ng malalaking bansa ay parang usapan lang ng matatandang nakabarong at nakakurbata sa malalamig na bulwagan, malayo sa karaniwang buhay ng tao. Parang bagay na pwedeng pakinggan habang umiinom ng kape, tapos kalilimutan din pagkaraan ng 5 minuto dahil mas mahalaga pa kung magkano ang bigas, gasolina, ginto, upa sa bahay, o kung may tatawag ba sa iyo para sa trabaho. Pero ang totoo, dito madalas nagkakamali ang marami. Ang mga malalaking galaw sa daigdig ay hindi nananatili sa telebisyon. Hindi yan nakakulong sa mga payagan. Hindi rin yan natatapos sa maiingay na pahayag ng mga pinuno. Dahan-dahan, ang mga galaw na iyan ay pumapasok sa bulsa ng karaniwang tao. Minsan sa presyo ng bilihin, minsan sa halaga ng salapi, minsan sa trabaho. At kung malas ka, sabay-sabay pa. Kaya kung may isang pangalan na muling yumanig sa usapang pandaigdig, iyon ay si Donald Trump. Hindi dahil bago siya. Hindi dahil hindi pa siya nakilala ng mundo. Kundi dahil sa pagbabalik niya, parang muling bumalik ang isang estilo ng pamumuno na hindi mahilig sa mahabang paliwanag, hindi mahinahon, at hindi natatakot manggulat. Para kay Trump, ang daigdig ay hindi isang lugar para sa mababait na usapan lamang. Para sa kaniya, ang daigdig ay isang malaking palengke na may suntukan sa likod. Kung sino ang malakas, siya ang may tawad. Kung sino ang may pang-ipit, siya ang panalo. At ang tatlong malalaking sandata sa larong ito ay napakalinaw. Buwis sa kalakal, mahalagang mineral, at langis. Kapag sinabi mong buwis sa kalakal, akala ng iba iyan ay usaping pangkalakal lang. Parang sinasabi lang ng isang bansa, sige, papatawan ko ng dagdag singil ang mga inaangkat para mas mabili ang sariling gawa namin. Sa unang tingin, simple. Pero sa kamay ni Trump, ang buwis sa kalakal ay hindi lang panangga. Ginawa niya itong pamalo. Hindi lang para protektahan ang loob ng Amerika, kundi para pilitin ang ibang bansa na sumunod sa gusto ng Amerika. Para itong tindero sa palengke na hindi lang nagsasabing mahal ang paninda ko, kundi sinasabing kapag ayaw mong makisama, isasarado ko ang pinto mo. Yan ang malaking pagbabago. Ang buwis ay hindi na simpleng usapan tungkol sa ekonomiya. Ginawa itong kasangkapang pampuwersa. At dito nagsisimulang maging magulo ang kwento. Dahil kapag ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay gumamit ng buwis sa kalakal bilang pambala sa pakikipag-usap, hindi lang iisang bansa ang nasasaktan. Lahat ng nakakabit sa kalakalang pandaigdig ay napipilitang umayos ng pwesto. Ang mga kumpanya ay biglang nanginginig. Ang mga pabrika ay muling nagkakalkula. Ang mga bansang dati ay payapang nagluluwas ay biglang napapaisip kung bukas ba ay may bago na namang singil, bagong parusa, bagong bantang pangkalakal. Para kang nagtitinda sa palengke tapos biglang nagdesisyon ng may-ari ng buong pamilihan na papalitan niya ang tuntunin araw-araw depende sa gising niya. Kahit magaling ka magnegosyo, mapapamura ka talaga sa isip. Sa pananaw ni Trump, masyadong nakinabang ang ibang bansa sa kaluwagan ng Amerika. Masyado raw malaya ang pagpasok ng dayuhang produkto. Masyado raw lumaki ang kakulangan ng Amerika sa kalakalan. At ang sagot niya roon ay hindi malambot na pakikiusap. Hindi rin mahabang talakayan tungkol sa sama-samang pag-unlad. Ang sagot niya ay napakalinaw. Kung gusto ninyong ibenta ang produkto ninyo sa merkado ko, magbabayad kayo ng mas mahal. At kung hindi kayo kikilos ayon sa gusto ko, lalo ko kayong sisingilin. Sa madaling sabi, parang sinasabi niyang hindi sapat na malaki ang Amerika, gusto niyang maramdaman din ng lahat kung gaano ito kalaki. Dito pumapasok ang kwento ng mga bansang nasa gitna, lalo na sa Timog Silangang Asya. Dahil ang rehiyong ito ay matagal nang nakinabang sa malaking agos ng pandaigdigang kalakalan. Maraming pabrika ang lumipat dito. Maraming pagawaan ang nagtayo rito. Maraming bansang naging tulay ng sangkap, piyesa at tapos na produkto papunta sa mga mayayamang merkado. Pero sa bagong estilo ng Amerika, ang mga bansang ito ay hindi na lang tinitingnan bilang kaagapay sa kalakalan. Tinitingnan din sila bilang posibleng butas, posibleng taguan, posibleng daanan ng mga produktong gustong iwasan ng Amerika mula sa China. Ibig sabihin, kung dati sapat nang maging masipag at murang tagagawa, ngayon hindi na yon sapat. Ngayon, kailangan mo ring patunayan na malinis ang pinagmula ng produkto mo, malinaw ang pinagdaanan ng mga sangkap mo, at hindi ka ginagamit bilang lihim na lagusan ng iba. Kaya lumitaw ng mas malinaw ang usapin ng Vietnam. Hindi dahil bigla itong naging pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig, kundi dahil nasa tamang lugar ito sa pinakabagong gulo. Malakas ang pagluwas nito sa Amerika. Malapit ito sa China. May mahalaga itong pwesto sa bagong kaayusan ng mga pagawaan sa Asya.
At higit sa lahat, may hawak itong isang bagay na gustong-gusto ngayon ng mga malalaking kapangyarihan. Mahalagang mineral, lalo na ang tinatawag na mga bihirang lupaing mineral. Dito tumatalo ng kwento mula sa usapin ng buwis papunta sa mas malalim na laban dahil ang totoo, ang buwis ay ibabaw lang. Sa ilalim nito, ang tunay na usapan ay kung sino ang hahawak sa mga ugat ng susunod na panahon ng industriya. Maraming tao ang masanay sa salitang langis. Kapag may digmaan sa gitnang silangan, alam agad ng lahat na tataas ang presyo ng enerhiya. Kapag may problema sa pagluwas ng langis, naiintindihan ng lahat na may epekto sa gasolina, pamasahe, at bilihin. Pero pagdating sa mga bihirang lupaing mineral, medyo napapakamot ng ulo ang ilan. Parang tunog ensiklopedia. Parang paksa ng guro sa agham na walang tigil magsalita habang ang klase ay umiinit at ang bentilador ay parang malapit ng magretiro. Pero ang totoo, ang mga mineral na ito ang nasa ilalim ng napakaraming bagay na ginagamit ng makabagong daigdig. Mula sa mga dekuryenteng sasakyan, makina, kasangkapang panghimpapawid, kagamitang pandigma, mga kagamitang pangugnayan, hanggang sa mga sangkap na kailangan sa maraming makabagong pagawaan. Kung ang langis ang dugo ng dating panahon ng industriya, ang mga mahahalagang mineral naman ang himaymay ng bagong panahon. At dito nagiging seryoso ang problema para sa Amerika. Dahil matagal nang napakalakas ng China sa usaping ito. Hindi lang sa pagmimina, hindi lang sa dami ng hawak na yaman sa lupa, kundi sa buong tanikala ng pagproseso, pagpipino, at paghahanda ng mga sangkap para maging kapaki-pakinabang sa industriya. Iyan ang mahirap kopyahin. Madaling magsabi na magmimina rin kami. Pero ibang tunay na kakayahan na gawing maayos, malinis, at handang gamitin ang isang hilaw na mineral para sa malalaking pagawaan. Doon nakita ng Amerika na hindi sapat ang simpleng pagyayabang. Kapag ang kinabukasan ng sasakyang dekuryente, kagamitang pandigma at maraming makabagong industriya ay nakasandal sa mga sangkap na malaki ang impluwensiya ng China, nagiging usaping pambansang kaligtasan na iyan. Kaya kung iisipin mo, hindi talaga nakapagtatakang bumaling ang Amerika sa mga bansang may ganitong yaman. Hindi lang ito usapin ng negosyo. Hindi lang ito tungkol sa kikitain. Ito ay tungkol sa tanong na, sino ang magbibigay ng mga materyales na kailangan para tumakbo ang susunod na yugto ng industriya at kapangyarihang pandigma. At dito nga naging mahalaga ang Vietnam. Hindi dahil ito ang iisang sagot, kundi dahil isa ito sa mga pwedeng gawing bahagi ng mas malawak na plano ng Amerika para mabawasan ang sobrang pag-asa sa China. Kapag ang isang bansa ay may mahalagang pwesto sa pagluwas, malapit sa sentro ng produksyon sa Asia at may taglay pang mahalagang mineral, hindi na ito basta bansang kasali lang sa usapan. Nagiging isa itong larangang pinag-aagawa ng impluwensiya. Pero huwag tayong magpadala agad sa sobrang drama. Hindi ibig sabihin na kapag may mineral ka ay bigla ka ng hari ng daigdig. Marami pang kailangan. Kailangan ng puhunan, kailangan ng pagproseso. Kailangan ng daungan, kuryente, batas, daan, bihasang manggagawa at mahabang pagtitiis. Ang yaman sa lupa ay parang bigas na nasa sako pa. Hindi iyan kanin. Hindi pa yan hapunan. Kailangan mo pa itong iluto ng maayos. At dyan pumapasok ang malaking usapan. Ang Amerika ba ay may tiyaga at kakayahan na buuin ang mga bagong tanikala ng pagkuha at pagproseso ng mineral sa labas ng impluwensiya ng China? At ang mga bansang nasa gitna ba ay kayang sumabay nang hindi nalulunod sa higpitan ng dalawang higante? Ngayon, may isa pang nakakatuwang katotohanan dito. Kapag pinag-uusapan ng malalaking bansa, maraming tao ang parang nagkakaroon ng maling akala na palaging may iisang utak na nagpaplano ng lahat na parang bida sa pelikula. Parang may isang lalaking nakaupo sa madilim na silid habang umiikot ang globo, tapos biglang sasabihin, akin ang mineral na iyan, akin ang dagat na iyan, akin ang langis na iyan. Ang totoo, mas magulo ang daigdig kaysa pelikula. May mga kumpanya, may mga bangko, may mga lobby, may mga hukbo, may mga kaalyado, may mga halalan, may mga aberya, may mga biglang sumusulpot na iskandalo. Pero kahit magulo ang laro, may malinaw pa ring padron. At ang padron ngayon ay ito. Ang mga malaking kapangyarihan ay muling naghahanap ng kontrol sa mga bagay na tunay na nagpapatakbo sa industriya at seguridad. Kaya bumabalik ang interes sa mga daungan, mineral, pabrika, rutang pandagat at syempre, langis. At oo, dumating na tayo sa langis. Dahil gaano man karami ang usapan tungkol sa bagong teknolohiya, huwag tayong magpanggap na parang tapos na ang panahon ng langis. Hindi pa, malayo pa. Ang daigdig ay umaasa pa rin dito sa napakaraming paraan
Ang mga barko, eroplano, maraming sasakyan, mga pagawaan, maraming kemikal at sandatahang lakas ng malalaking bansa ay hindi pa nabubuhay sa hangin at dasal lamang. Kaya kung may nagsasabing luma na ang langis at wala ng saysay sa kapangyarihang pandaigdig, para yung taong nagsasabing hindi na mahalaga ang kusina sa bahay dahil may palamuti na sa sala. Sige nga, alisin mo ang kusina mo ng isang buwan, tingnan natin kung gaano ka kasaya. Sa kaso ng Amerika, napakalaking bagay na ito ay nananatiling napakalakas sa produksisyon ng langis. Hindi na lamang ito bansang malakas gumamit ng enerhiya, isa rin itong dambuhalang tagapagluwas at tagalikha ng langis. Ibig sabihin, may kapangyarihan itong hindi lang sa pagkonsumo kundi sa mismong supply. At kapag pinagsama mo iyan sa lakas militar, impluensiyang pinansyal at kakayahang magpataw ng parusa sa ibang bansa, nagiging napakalakas ng hawak nito sa kabuuang galaw ng merkado ng enerhiya. Hindi man ito kontrolado ang lahat, sapat ang bigat nito para manginig ang presyo kapag may kilos itong hindi gusto ng iba. Dito pumapasok ang dalawang pangalan na paulit-ulit lumilitaw sa usaping enerhiya, Iran at Venezuela. Parehong may malaking kahalagahan pero magkaibang anyo ng kanilang papel. Ang Iran ay mahalaga hindi lang dahil sa langis nito kundi dahil sa pwesto nito sa gitnang silangan, isang lugar na parabang hindi nauubusan ng tensiyon. Kapag gumalaw ang Iran, hindi lang isang balon ng langis ang pinag-uusapan. Gumagalaw ang buong kapaligiran ng rehiyon kasama mga rutang pandagat at mga kapitbahay na may kani-kanyang pakana. Ang Venezuela naman ay mahalaga dahil sa laki ng potensyal nito sa enerhiya at sa tanong kung paano ito muling maisasama, maayos o mapipilit sa mas malawak na larong pang-enerhiya. Parehong hindi simpleng kaso. Parehong puno ng politika. Parehong may kasamang sakit ng ulo. Para kay Trump, ang usaping ito ay hindi hiwalay sa mas malaking layunin. Ang layunin ay hindi lang gawing mas mabenta ang produktong Amerikano. Ang layunin ay tiyaking ang Amerika ang sentro ng pakikipagtawaran. Gusto niyang ang lahat ng bansa kapag may problema sa kalakal, mineral o enerhiya ay kailangang magtingin muna sa Amerika. Para itong may-ari ng malaking tindahan sa baryo na gustong kahit gulay, isda, bigas at yelo ay sa kaniya mo kukunin. Hindi sapat na may sariling paninda siya, gusto niyang sa kaniya dadaan ang usapan. Kaya kapag pinagsama mo ang buwis sa kalakal, paghahanap ng mahahalagang mineral at pakikialam sa mga usaping may kinalaman sa langis, makikita mong hindi magkakahiwalay ang mga ito. Bahagi sila ng iisang paraan ng pagtingin sa daigdig. Ang lakas ay hindi hinihingi, ipinaparamdam. Ngayon, ang tanong ng karaniwang tao ay ito. Bakit ko naman iintindihin iyan? Hindi naman ako senador, hindi naman ako may-ari ng pabrika, hindi rin naman ako bumibili ng barko. Magandang tanong yan. At ang sagot ay dahil kapag nagbago ang mga patakaran ng pandaigdigang kalakalan, enerhiya at materyales, may tatama at may tatama talaga sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kapag uminit ang usapang langis at nagalaw ang presyo ng enerhiya, kasunod niya ng halaga ng pagdadala ng produkto, pamasahe at presyo ng maraming bilihin. Kapag humigpit ang buwis sa kalakal, posibleng mabago ang daloy ng mga pagawaan, trabaho at halaga ng mga inaangkat at iniluluwas. Kapag nagkaroon ng higpitan sa mahalagang mineral, pwedeng maapektuhan ang mga industriyang umaasa sa mga sangkap na iyon. At kapag ang mga bansang nasa Asya ay napilitang mag-ayos ng pwesto sa pagitan ng Amerika at Sina, maapektuhan ang pamumuhunan, trabaho at paglawak ng mga negosyo. Sa totoo lang, iyan ang nakakainis at nakakatuwang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Nakakainis dahil kahit hindi ka naman nang hihimasok sa malalaking desisyon ng mga pinuno, damay ka. Nakakatuwa naman dahil makikita mo kung gaano magkakaugnay ang daigdig. Ang pasya sa Washington ay pwedeng umalingaw-ngaw sa Hanoi, Jakarta, Maynila, Bangkok at kung saan-saan pa. Ang problema nga lang, kapag pangit ang balita, hindi masyadong nakakatuwa. Balikan natin ang Timog Silangang Asya dahil ito ang isa sa mga rehiyong kailangang pinakamagaling dumiskarte sa mga susunod na taon. Kung ikaw ay bansang nasa rehiyong ito, hindi ka pwedeng masyadong kampante. Hindi rin pwedeng purong ngiti lang sa lahat. Kailangan mong maging mahusay, sa balansing halos imposible. Kailangan mong makinabang sa paglipat ng mga pagawaan palabas ng China, pero hindi mo rin pwedeng galitin ng todo ang China dahil malaki rin ang papel nito sa iyong kalakalan at mga sangkap. Kailangan mong lapitan ng Amerika para sa merkado. Kailangan mong maging kaakit-akit sa negosyo, ngunit kailangan mo ring patunayan na hindi ka daanan ng mga produktong gustong iwasan ng Amerika. Sa madaling sabi, para kang naglalakad sa makitid na kawayan sa ibabaw ng ilog habang may dala kang 2 timba at may sumisigaw pa mula sa magkabilang pampang. At kung iyan ang kalagayan ng mga bansa sa rehiyon, lalong mahalagang malinaw na isip. Hindi pwede ang puro sigaw. Hindi pwede ang puro palabas.
kailangan ng mahabang pagtingin. Halimbawa, kung may bansang may hawak na mahalagang mineral, ang tanong ay hindi lang magkano ang kikitain natin. Dapat itanong din, kaya ba nating buuin ang sarili nating kakayahang magproseso? Kaya ba nating itaas ang halaga ng ating iniluluwas? O habang buhay ba tayong maghuhukay lang? Tapos ang may pinakamalaking kita ay ang ibang bansa pa rin? Dahil kung hindi yan iisipin, mauulit lang ang lumang kwento ng maraming bansang mayaman sa lupa pero mahina ang pag-akyat sa mas mataas na antas ng industriya. Ganyan din sa usaping pagawaan. Hindi sapat na matuwa lang dahil may bagong pabrikang darating. Mabuti ang bagong trabaho, oo. Pero dapat itanong din kung anong uri ng trabaho ang dumarating. Mataas ba ang kasanayang dala nito? Nagiiwan ba ito ng bagong kaalaman? Lumilikha ba ito ng mga lokal na negosyo sa paligid? O pabrika lang itong darating, gagamit ng murang lakas paggawa, tapos aalis din kapag may mas murang lugar na nakita? Dahil ang tunay na laban ay hindi lang makakuha ng pamumuhunan, kundi kung paano gawing mas matibay ang sariling kakayahan ng bansa. Sa malaking larawan, iyan ang dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ang laro ni Trump, hindi dahil kailangan mong humanga sa kanya. Hindi rin dahil kailangan mong mainis sa kanya araw-araw. Kundi dahil malinaw niyang ipinapakita ang pagbabalik ng isang matigas na katotohanan. Tapos na ang panahon na pwedeng magkunwari ang mga bansa na hiwalay ang ekonomiya sa politika at seguridad. Noon, may ilusyon na sapat na ang murang paggawa, bukas na kalakalan at payapang pandaigdigang usapan. Ngayon, mas lantad ang bagong katotohanan. Ang kalakal ay kapangyarihan, ang mineral ay kapangyarihan, ang langis ay kapangyarihan, at ang may kakayahang magsara, humarang, magpataw o magbigay laya ang siyang mas malakas ang boses. Minsan, ang mga usaping ganito ay parang napakabigat pakinggan, kaya ang karaniwang tao ay napapailing na lang. Parang gusto mong sabihin, aba, pwede bang pahingahin muna ninyo kami? Hindi pa nga tapos ang problema sa upa at pagkain. May pandaigdigang tensisyon pa. Naiintindihan niyan. Pero sa kasamaang palad, hindi humihinto ang daigdig para tanungin kung handa ka na. Yan ang masakit na bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Parang kapitbahay mong maingay magpatugtog tuwing madaling araw. Kahit sabihin mong ayaw mong makisali, damay ka pa rin dahil gising ka rin naman. Kaya kung tutuusin, ang pinakamahalagang aral dito ay hindi lang tungkol kay Trump bilang tao. Ang mas mahalagang aral ay tungkol sa pagbabagong dala ng panahon. Si Trump ay parang malakas at magulong anyo lang ng mas malalim na pagbabago. Mas nagiging marahas ang kompetisyon sa kalakal. Mas nagiging estratehiko ang pagtingin sa mga mineral. Mas nagiging sensitibo ang usapin ng enerhiya. At mas nagiging mahirap para sa mga bansang nasa gitna ang manatiling walang tinatapakang interes. Ibig sabihin, kahit bukas ay magbago ang mukha ng liderato, ang mga tanong na ito ay malamang manatili. Sino ang hahawak ng mga materyales? Sino ang hahawak ng mga ruta? Sino ang hahawak ng merkado? Sino ang hahawak ng presyo? Kung ikaw ngayon ay nanonood mula sa Pilipinas, may isa pang dahilan para maging interesado rito. Dahil ang bansa natin, tulad ng marami sa Asya, ay hindi naman nabubuhay sa hiwalay na kahon. Umaasa tayo sa kalakal, sa pagpasok ng puhunan, sa galaw ng presyo ng enerhiya, at sa katatagan ng rehiyon. Kapag uminit ang usapin sa pagitan ng malalaking bansa, hindi man tayo ang sentro ng bagyo, nararamdaman pa rin natin ang hangin sa halaga ng inaangkat, sa presyo ng krudo, sa daloy ng puhunan, sa pag-iingat ng mga negosyo, sa lakas o hina ng salapi, at minsan pati sa damdamin ng mga tao tungkol sa kinabukasan. Dahil ang negosyo at pamumuhunan, hindi yan tumatakbo sa numero lang. Tumatakbo rin iyan sa tiwala. At ang tiwala, mabilis kabahan kapag magulo ang mundo. Ngayon, may mga magsasabi, baka naman sobra ang takot ninyo. Hindi naman guguho ang mundo bukas. Totoo naman yan. Hindi rin kailangan laging magkunwaring katapusan na ng lahat. Ang tamang pagtingin ay hindi hysteria at hindi rin pagwawalang bahala. Ang tamang pagtingin ay malinaw na pag-unawa. Ang punto ay hindi naguguho ang lahat, kundi nagbabago ang tuntunin ng laro. At sa pagbabago ng tuntunin, ang mananalo ay yaong mabilis umunawa at mahusay dumiskarte. Ang matatalo ay yaong natutulog pa rin sa lumang akala na sapat nang maging mura, tahimik at masipag. Hindi na sapat yan. Ngayon, mahalaga rin kung saan ka kakampi, anong yaman ang hawak mo, gaano kakalinis sa paningin ng mga kapangyarihan, at gaano kakahusay bumuo ng sariling tibay. Kaya kung pagbubuin natin ang lahat, ito ang pinakasentro ng kwento. Ang pagbabalik ni Trump ay hindi lang pagbalik ng isang maingay na pinuno.
Ito ay pagbabalik ng isang uri ng pag-iisip na gustong gamitin ang laki ng Amerika bilang pang-ipit sa buong sistema. Sa isang kamay, hawak niya ang buwis sa kalakal upang pilitin ang ibang bansa. Sa kabila, nakatingin siya sa mga mahalagang mineral na kailangan sa susunod na yugto ng industriya. At sa likod, naroon pa rin ang usapin ng langis, enerhiya, at mga rehiyong kritikal sa supply ng daigdig. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlong yan, makikita mong hindi hiwa-hiwalay ang galaw. Isa itong malaking pagtatangkang baguhin ang takbo ng pandaigdigang kapangyarihan. At para sa mga bansang tulad ng nasa Timog Silangang Asya, ang mensahe ay malinaw. Hindi na sapat na maghintay lang kung saan iihip ang hangin. Kailangan ng matutong maglayag sa magulong dagat. Kailangan ng malinaw na plano sa kalakalan. Kailangan ng maingat na paghawak sa mga likas na yaman. Kailangan ng pag-angat sa kakayahang industrial. Kailangan ng balanseng diplomasya. At higit sa lahat, kailangan ng matinding pag-iingat sa pag-aakalang ang malalaking kapangyarihan ay kikilos para sa kapakanan mo. Hindi. Kikilos sila para sa kapakanan nila. Kapag may pakinabang ka sa kanila, lalapitan ka. Kapag sagabal ka, iipitin ka. Ganiyan ka simple. Masakit pakinggan, pero ganyan talaga. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, huwag nating tingnan ang usaping ito bilang kwento lang tungkol sa isang tao, isang bansa, o isang balita sa telebisyon. Tingnan natin ito bilang salamin ng bagong panahon. Panahong ang kalakalan ay hindi na neutral. Panahong ang mga mineral sa ilalim ng lupa ay hindi na simpleng yaman lamang kundi susi sa kapangyarihan. Panahong ang langis ay hindi pa rin nawawalan ng bigat kahit paulit-ulit ng sinasabing bagong panahon na. At panahong ang mga bansang nasa gitna tulad ng marami sa Asya ay kailangang maging mas matalino, mas maingat at mas handa kaysa dati. Dahil sa huli, ang tunay na tanong ay hindi lang kung ano ang gagawin ni Trump. Ang tunay na tanong ay ito: kapag ang buong daigdig ay muling inayos batay sa lakas, materyales, enerhiya at puwersahang pakikipagtawaran, sino ang handang sumabay, sino ang maiiwan, at sino ang magigising na lang isang araw na napansin niyang ang mga desisyong akala niya ay napakalayo ay narito na pala sa presyo ng pagkain, sa hanap buhay at sa kinabukasan ng sariling bansa? Iyan ang dahilan kung bakit mahalagang unawain ang malaking larong ito. Dahil hindi ito chismis ng mga makapangyarihan. Hindi ito palabas na pwedeng tawanan at kalimutan. Ito ay unti-unting pagbabagong pwedeng humubog sa mga susunod na taon ng ating ekonomiya, ating rehiyon at ating pang-araw-araw na buhay. At kung may isang aral na dapat tandaan, ito iyon. Sa bagong daigdig na ito, hindi sapat ang manood lang. Kailangan mong umunawa. Dahil ang hindi nakaunawa, siya ang laging nagugulat. At sa panahon ngayon ang laging nagugulat, siya ang laging nahuhuli